have prepared 8 questions po na you need to answer. Are you all, ma'am? Okay na po magtanong. Yes. Hindi ko sasagutin ko lang yan na tamang katotohanan at katotohanan daw. Sige. Okay, ma'am. This is the first question po. Do you believe that the use of technology enhances student engagement and learning outcomes in PE and health? Why or why not po? Yes, I do believe that the use of technology enhances students' engagement and learning outcomes in physical education and health. It is very evident that today's generation, alam nyo naman, mga kabataan ngayon, they are into technologies, and if ever na kung ako lang gagalaw sa klase, hindi sila masyadong nakikinig unless you as a teacher will introduce some games and technologies that we are using in today's generation. Alright, thank you, ma'am. Next question po. So, second question po, ma'am, is, in your experience po, how has technology influenced the way you teach physical and health po, ma'am? Eto. During the pandemic, dapat na kayo ng pandemic, hindi Naabutan po. Grade Yes po, 11, ma'am. grade 12 Yes. po, ma'am. Grade 12 na. Apo. Grade 12 na, okay, dito na nasukat yung pag-integrate namin ng technology during pandemic. It's really hard kasi alam niyo naman sa Villa Concepcion, di ba? Mahinang signal, kakaunti ang nag-in, or halos wala, 2, 3, 4 lang. Lalo na kapag junior high school ang pinag-uusapan natin. Let's have that example na ang topic ko ay about cheer dance. How can I able to introduce or to teach cheer dance in terms of online class? Okay, we need to be flexible in thinking of activities. So that's why nung pandemic, gamit na gamit ang video presentation. And then of course, gamit na gamit yung method na learning by doing ng mga bata. As I demonstrate the skills or dances, they will follow and vice versa. Yan. Hello! Thank you po, ma'am. Yes, ma'am. Hirap po talaga more challenging po ang pagtuturo, mas specifically sa major po natin. For example nga din po, ma'am, yung cheerleading or cheer dance, mahirap po siya ituro when sa screen. So this is the third question, ma'am. Can you name technologies or digital tools you use when teaching PE and health po? Okay, first, videos, and then sa mga quizzes, and then sa lessons, we are using nowadays Canva in making our PowerPoint kasi ang ganda ng mga images, mga nila doon, mga effects sa Canva. Yes. Next, yung Kahoot na hindi mamatay-matay, yun, pwede pa rin yun. Pwede rin yung word wall, quizzes, at marami pang iba. Ang daming AI na ngayon na na-develop na hindi pa nakikita ng ibang tao din. Pero yun yung mga kadalasang ginagamit ko, mga digital tools sa pagtuturo ng PE and health. Okay, ma'am. Thank you so much po. Next question. How do you ensure that your lesson remain physically engaging even when delivered through digital or online formats po? Okay, one of other things na ginagawa ko is to give them points in doing their activities. It's really hard to
push the students na gawin mo yung isang bagay through that online, ang dami nating factors na tinitingnan. Yes. First is internet connectivity and the like. So kami naman as a teacher, titingnan namin ano yung pwede naming maging plan B if ever na hindi ito pwede, kung gano'n. That's why in our class, naging engaging pa rin naman yung klase in terms of kapag alam na ng bata yung tool na gagamitin niya. And of course, to give them another or new tool para hindi lang sila magsawa. Kasi kapag paulit-ulit, doon na nag-decline yung kanilang interest sa learning din. Okay, Sabi ng ma'am. bata. For this question po, what challenges have you encountered when using technology in teaching physical and health po? Okay. Mag-focus pa rin ba ako sa pandemic or mag-focus ako dito? Kasi nung pandemic lang tayo, most of the time, nagkakaroon ng what they call that one, pagtuturo in using internet. Na first is the internet connection, the connectivity. It's really hard. Alam niyo naman, yan nauulitin ko na sa Villa, hindi gaano stable yung ating signal doon, lalo na kapag sabay-sabay. And then, hindi lahat ng mga bata ay may mga gadget. Yeah, laptop or cellphone na magagamit. Ang hirap naman din kapag ang mga kabahayan ay magkakalayo, though may mga kabahayan pa rin na magkakalapit. Pero ang hirap din naman sa situation ng mga bata na ay makigamit ako ng tigas to, makigamit ako ng tigas to. So, mabain na bit lang. So, yun naman. What else? Aside from internet connectivity, kapag sa bahay kasi sila, ang dami nilang side hustle. Ibig sabihin, parang ako ngayon, di ba yung anak ko, kanina pa ang likot-likot. Pero din yung mga bata, meron yung, ginakabay na, gas siya eh. Ganun yung mga parents nun eh. Hindi ko naman sa video call noon sa messenger. Yun yung mga challenges. As well, Okay, ma'am. For ma'am, the last pati kami noon nung online po, madam, ganun din naman po pag sa mga bahay-bahay din po kami, madam. Ang hirap gumawa ang hirap talaga gumawa kapag nasa bahay. Sa tao talaga, kapag sarili pa yung kwarto, sarili pa yung oras mo, andun yung internet na connection. Ayun. Okay, next. Do you think the use of technology in PE and health is inclusive for all types of learnings like different abilities, internet access po, ma'am? Okay, yan I don't think that is inclusive for all types of learners. It is really hard. Kasi alam nyo, we do have different types of learners. Ang dami mga learners na mas natututo kapag nakakita yung guro. May mga learners na mas natututo kapag nakikinig. May mga learners na mas natututo kapag may nababasa. May mga individual differences ba ng mga bata. Ganon. That's why the use of technology can be of use, pero hindi siya sa all type of learners. Madami tayong, aminin natin, hindi naman sa pangalan sa mga bata. May hina tayong mga bata. May mga bata hindi pa marunong magsulat, hindi pa marunong magbasa. Paano kapag inamitan na natin siya ng technology, di mas wala siyang magagawa. Ganun na lang siya. Yeah. I do agree with you, ma'am, kasi hanggang ngayon po kami,
may mga visual learners, may mga demonstration learner na hindi nila maintindihan kapag hindi na po na-demo sa kanila. Kaya ko po, auditory and visual learner po ako. So, kapag hindi ko na po nakikita ang isang bagay, mas hirap po akong makaintindi. So, for our last question po, in your opinion, can technology fully replace traditional physical teaching in PE and health? Why or why not po? Okay. It cannot fully replace. It can be an addition, but it cannot fully replace the traditional physical teaching, lalo na sa physical education and health. It is really hard. Lalo na sa Pilipinas. If ever siguro kapag nasa ibang bansa tayo, okay pa. Kasi iba yung internet connectivity nila doon at iba din mag-isip yung mga bata. Pero if here in the Philippines, tapos ganito pa yung ating curriculum, bago-bago, kung ano-anong dagdag, ibahin na naman, and so on, mahirap siya. So, thank you po, ma'am, for answering the question po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. And also po pala for the sa DLP po, madam. Ano pong comment or suggestion po? It's very detailed. Walang masyadong flaws. Ilang ginawa. Okay, nakikita ba? Okay, dito sa medial, opinion na. Medial nyo, I should say. It's very student-centered. That's correct. Hindi naman kailangan natin it should be a student-centered one because we are looking for the meron ba? Hello, naririnig ako. Yes po, ma'am. Naririnig po. We're looking for the anong tawag dito? Kung ano yung may bibigay ng bata sa inyo. Hindi yung kung ano yung may bibigay natin sa kanila. So, ibig sabihin yan in the teaching learning process, we should be a facilitator. Alam niyo na, lagi yan namang ano yan na, pinag-aaralan. We should be just a facilitator. Kaya siguro mas manaiintindihan yun, ay bakit ang dami pinapagawa ni ma'am sa amin noon, ganito, ganyan, pero kami performance task, kasi yun yung target ng curriculum. Okay, teaching learning process. Make sure lang na lahat ng mga activities doon, for example, yung mga tool na gagamitin nyo, ay alam na ng mga bata. Hindi na sila mangangaba. Pero you share them. Baka po pag na-improve, ay na-pacheck na po namin to, ma'am, and by next week po siguro, ma'am, ay mag-uumpisa na po kami. Ang demonstration. Ayun. Make sure na alam na nila yung mga ano na yun, mga tools. Siguro nakakakasi nila mga pagdadamuhan nyo, no? Yes po, ma'am. Kaklase po. Gamit siguro yun. Basta alam na nila yun. Kasi kung bago pa lang, you will take time na mag-explain pa sa kanila na mga kailangan nila gawin. Ayun naman. And then, sa timer, mag-set din kayo ng timer, mag-download kayo ng timer para hindi na kayo nagbibilang pa. Ano yung naglalabas sa time? Yes po, ma'am. Yung nakikita po ng mga students po. Yes. Stick to the time. And then, stick doon sa binigay yung instruction. Hindi dapat iba-iba. Okay. And then, mag-add kayo ng essential questions. What do I mean is that after ng activity, you should have a question na kung saan ipaprocess mo yung activity na yun. Ano yung mga natutunan nila doon. So, para siyang generalization, pero hindi siya generalization. What are the essential questions or essential learnings na nakuha nila doon before proceeding to the next one? Yes po, ma'am. Yung mga natutunan po nila. Yes, yung magiging bridge nila after example, nagpa-motivation na yung ganyan. And then after that, you ask them, what is all about that motivation? Ano yung mga natutunan nila? Yes, set of question. Kahit isang question lang, pwede. Before jumping to the next activity. Ganun lang.
it will bridge naman. Yun lang naman. So far, yung LP nyo ay target naman niya yung integration ng ICT because a lot of tools naman na are provided. Oh, what else? Yun lang naman. Congratulations. So, proud na proud naman ako sa inyo. Ang dami-dami nyo nag-iha. Kaya yung papalit sa mga teachers nyo. Yes po, ma'am. Shelo, may question ka pa kay Okay. ma'am? Ano ba? What advice would you give to future physical and health na gaya po namin when it comes to integrating in their teaching po? For the last and final question po. Advice. Teaching ICT, ano? ICT, tama? Yes. Yes po, ma'am. Oh, okay, first, you says if that tool that you will use will be applicable to all. And hindi ko sinasabi ko sa inyo kanina. Is it really applicable? Second one is it possible to do or to make or to use? And then, for number 3, you need to have a variety of tools to use in your teaching. Hindi yung paulit-ulit, hindi yung every other day na naman ang gagawin namin. Ganun. Magsasawa ang mga bata, if ever. Yun lang naman. Alright. Thank you, ma'am, for the answers na very essential po na malaman po namin. Kasi mag-implement na po kami or mag-teach po kami sa next week. That's why your opinion and your suggestion and also your advice would mean a lot for us po, ma'am. Maraming salamat sa pag-accept mo ng invite mo namin to be our DLP validator and at the same time our interview. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Anytime. Thank you. Nasagot ko na Thank din you mga. po. Bye. Thank you so much. Maraming salamat po.